Hindi ko inakalang ang isang simpleng pagtulong ay magdudulot ng lihim na apoy sa aming bahay. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, taga Binan, Laguna. Isang taon na kaming kasal ni June sa maliit na bayan sa Laguna, sa bahay ng kanyang ama. Si Tatay Lito, ama ni June, ay nanatili sa amin habang nasa matagal na trabaho si June sa South Korea. Isang matanda, nasa 65 taong gulang, may malawak na balikat at maingat na kilos, na may kakaibang galang na bihira na ngayong panahon. Sa simula, nahihiya akong makasama siya sa isang bubong, lalo na't lalaki siya, kahit na matanda na. Pero unti-unti nakasanayan ko siya. Mabait siya, maalaga, at may magandang pakiramdam sa biro. Tuwing umaga, nagsusuot ako ng manipis na damit na lino na may mga buton sa dibdib at mahigpit na sinturon na gawa ni nanay. Itinatali ko ang buhok ko sa mababang bon at suot ko ang malambot na tsinelas na balerina. Palaging tinitingnan ni Tatay Lito ang ginagawa ko sa kusina habang nagagalak siya at ngumingiti na puno ng pasasalamat. Minsan tinutulungan niya akong malaman kung nasaan ang mga gamit at madalas tahimik lang siyang nakaupo na may nakalagay na gas heater sa kanyang tiyan habang nagmamasid. Isang araw tinawag niya ako habang naghugas ng pinggan. Marikit, matutulungan mo ba ako tulad ng ginawa mo kahapon? Alam ko agad ang ibig niyang sabihin. Ilang linggo na akong tumutulong sa kanya sa pag-inject ng insulin at pagsukat ng kanyang blood sugar. May diabetes siya, type 2, at mahigpit ang payo ng doktor na bantayan ito ng maayos, 35 beses sa isang araw, bago kumain, pagkatapos kumain, at bago matulog. Sa una, nahihiya siyang humingi ng tulong, pero naging bahagi na ito ng araw-araw naming gawain. May isang ritual kami, inilalabas ko ang glucometer, nililinis ang daliri niya gamit ang alkohol, dahan-dahang tinutusok ng lancet, at palaging nakapikit kami habang ginagawa ito, tila isang sagradong sandali, higit pa sa simpleng pag-aalaga. Sa araw na iyon, napansin kong bahagyang humawak siya ng mas matagal sa kamay ko, mas malambing at mainit kaysa dati. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagkunwari akong walang napansin. Pagdating ng gabi, tinawag niya ulit ako bago matulog. Marikit, pwede ulit bago kumain? Pumayag ako. Nakaupo siya sa silya, at ako naman ay lumuhod sa harap niya para mas madali kong sugatan ang daliri. Mainit at tuyo ang kanyang kamay nang hawakan ko ito. Napansin kong tinitingnan niya ako ng mabusisi, mula sa mukha ko, sa manipis na strap ng aking blouse, hanggang sa kurba ng aking leg. Parang anghel ka, Marikit. Hindi ko alam kung paano kung wala ka. Napailing ako at sinabi kong natutuwa akong makatulong. Hindi siya sumagot, nagbuntong hininga lang ng malalim, parang may bigat na nawala sa kanyang dibdib. Nang sumunod na araw, paulit-ulit ang tawag niya sa akin, pati na sa gabi. Napagod ako, pero hindi ko siya matanggihan. Mas madalas na niyang pinupuri ang aking pasensya, ang maingat kong mga kamay. Minsan napapansin kong sinasadyang pumili ako ng mga damit na may mas makapal na tela, pero may kaakit-akit na hiwa, o naglalagay ng manipis na medyas na bahagyang nakikita sa ilalim ng aking damit. Bakit kaya? Siguro dahil gusto kong mapansin o dahil sa lungkot. Isang umaga, pagkatapos kong maligo, nakita ko si Tatay Lito sa pintuan na para bang nagulat. Napatingin siya sa basang leeg ko at sa tuwalya na nakatali sa dibdib ko. Pasensya na, di ko alam na hindi ka pa nakabihis. Napangiti ako at sinabi, walang problema. Pero mula noon, naramdaman ko ang pagbabago sa pagitan namin, may kakaibang tensyon na lumitaw. Sa loob ng isang linggo, naging tahimik at malalim ang kanyang mga mata. Kahit sa pag-inject ng insulin, tila nahihiya na siyang makipag-ugnayan. Marikit, baka pwede muna walang gabi-gabing sukat, tanong niya nang may pag-aalangan. Bakit po, nagulat ako. Kailangan mo naman po. Gusto ko lang na makapagpahinga ka, sagot niya. Napagod ako, pero may kakaibang kirot na dumampi sa puso ko. Hindi niya gustong hawakan ako, o baka naramdaman niya na ako'y may nararamdaman. Na-confuse ako. Sa araw na iyon, sinuot ko ang damit na may maliliit na bulaklak na may maluwag na kwelyo at makapal na tela na halos natatakpan ang buong katawan ko, pero hugis pa rin ang aking baywang. Hindi ko inayos ang buhok ko. Minsan sinabi niya na gusto niya ang mahahabang buhok ko. Nang dalhin ko ang glucometer sa kanya, napatingin siya ng bahagya sa aking pulso. Maganda ka ngayon, Marikit. Salamat po, sagot ko ng mabilis. Umupo ako sa tabi niya,
at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking baywang ng malambing at mainit para umano matulungan akong balansehin. Hindi ko mapigil ang mapatingin sa kanya ng matagal. Pumintig ang puso ko nang marinig ang beep ng meter. Normal ang resulta pero ako hindi. Hindi ako nakatulog buong gabi, puno ng magulong iniisip at kakaibang kilig sa katawan. Naalala ko ang titig niya, ang pagdampi ng kanyang mga daliri, ang pagtigil sa gilid ng aking katawan. Baka ito ba ay hindi na lang pagkakamali? Gusto ko ba talaga ito? Kinabukasan, tahimik siya, hindi tinititigan ang aking mga mata. Tahimik ang pag-inject. Sa pag-alis ko, mahina niyang sinabi, pasensya na kung hindi tama. Ayos lang po, sagot ko. Ngunit ramdam ko ang kanyang pinipigil na damdamin. May dumating na padala mula kay June noon ding araw, may kasamang sulat, Marikit, para sa'yo, ikaw ang aking diyosa. Kasama ang pulang lingerie, manipis at gawa sa lace, malinaw na hindi pang araw-araw. Nilagay ko sa loob ng aparador, pero hindi ko mapigilang isipin, paano kaya kung isuot ko ito? Mapapansin ba niya? Mag-react ba siya? Hindi ko dapat isipin iyon. May asawa ako, di ba? Pero kinabukasan ng gabi, sinuot ko pa rin ang lingerie sa ilalim ng aking robe para sa sarili ko lang. Nang tawagin niya ako para sa gabi-gabing sukat, dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay nagtulak sa dibdib ko. Nakasuot siya ng pajamas, maayos ang buhok. Napansin kong nang yumuko ako upang kunin ang meter, bahagyang nabukas ang kanyang robe. Napatingin siya doon at bigla siyang lumingon. Marikit, bulong niya, kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba? Hindi, sagot ko. Mananatili ako kung hindi ka tutol. Tumahimik siya ng matagal, saka dahan-dahan hinawakan ang aking balikat, ngunit hindi bumaba. Hindi ko magawang gawin iyon. Ngunit hindi ako bulag. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala kaming ginawa, walang halik, walang haplos, walang salita, tanging mga tingin, mga kamay na nagtagpo, at paghinga na nagkabalikan sa dilim ng gabi. Ngunit mula noon, nag-iba ang pakiramdam sa aming bahay. Bagamat nanatili ang dati naming gawain, may kakaibang tensyon na pumuno sa hangin. Ngayon, kapag nilalapitan ko siya para sa sukat, inaayos niya ang kanyang damit na parang may papuntang date. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente. Siguro ulit ang sira sa fuse box, anya habang bumangon. Sasama ako, sabi ko. May dala akong flashlight. Bumaba kami sa basement na amoy lumang kahoy at mamasa-masa. Hawak niya ang flashlight, ako naman ang kahon ng mga gamit. Nang binuksan niya ang fuse box, napalingon ako at nadulas sa basang tile. Hinawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Tumigil kami sa sandaling iyon, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Hawak niya ang flashlight sa isang kamay, at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng payak na bahay damit na may manipis na tela na mahigpit na nakadikit sa katawan ko. Pasensya na, bulong ko. Hindi siya sumagot, ngunit bahagyang yakap ako, parang natural lang. Ang aking likod ay nakadikit sa kanyang dibdib. Sandali lang iyon, pero puno ng lungkot, init at pagbabawal. Nang bumalik ang ilaw, bigla siyang umatras at mahina niyang sinabi, kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin. Hindi ako sumagot. Sa kwarto, napansin kong nakabitin pa sa hanger ang kanyang robe. Ninais kong humawak dito, maramdaman ang kanyang amoy, tobacco, mint, at sabon ng kalalakihan. Pinisil ko ang malambot na tela at biglang pumuslit ang kakaibang kilig. Umupo ako sa kama na yakap-yakap ang robe, pinikit ang mga mata. Napahiya ako, pero kasabay nito'y may apoy na gusto akong mapansin, mahalin, kahit nasa hangganan lang. Makalipas ang isang araw, matagal siyang hindi lumabas ng kwarto. Nang lumabas siya, maayos ang buhok, nakasyave, nakasuot ng bagong pabango at damit. Kumusta ang pakiramdam mo, tanong ko. Ayos na. Pero hindi ko alam kung paano na kita titignan. Bakit naman, sabi ko, namuntik nang masabi na, mas mabuti pang maramdaman na lang kaysa tumingin. Natakot ako sa mga salitang iyon. Lumapit siya, huminto isang hakbang mula sa akin. Tahimik kami, tanging katahimikan ang narinig. Marikit, sabi niya, hindi kita hahawakan kailanman, kahit na pangarapin ko ito gabi-gabi. Tumango ako, at sa sandaling iyon, naintindihan kong nahawakan niya ako ng higit pa sa balat. Unti-unting dumating ang taglagas.
Ang mga dahon ay nagiging gintong mga laso sa bakuran at araw-araw akong nagwawalis. Sumama siya, nakatayo lang sa pintuan, paminsan-minsan tinutulungan ako hawakan ang lumang walis. Tahimik kami, ngunit hindi walang laman ang katahimikan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay hihinto ang mundo kung hawakan niya lang ang kamay ko. Isang gabi, iniabot niya sa akin ang kanyang jacket. Baka malamig ka, sabi niya habang tinatali ang sinturon. Natagalan ang kanyang mga kamay sa aking baywang, at nang umatras siya, hindi lang init ang naramdaman ko sa kanyang titig, ito ay gutom. Lumingon ako at pumasok sa bahay, ngunit ang puso ko ay kumakalam. Nang gabing iyon, nanaginip ako, nakatayo ako sa harap ng salamin na nakasuot ng pulang lingerie ni June, nakabalot sa robe ni Tatay Lito. Lumingon ako at nakita siyang nakatayo sa likuran, nakatitig na hindi kumikilos. Hindi ako nagtangkang itago ang sarili. Binuksan ko ang robe. Nagising ako nabasa sa pawis, at ang unang naisip ay, kung pumasok siya noon, hindi ko na mapipigilan ang sarili. Makalipas ang ilang araw, nakita ko siyang walang damit sa kwarto, nagpapalit lang ng benda. Hindi siya nakapagsara nang makita niya akong pumasok. Napatingin ako sa kanyang katawan na tanaw ang lakas at kabataan, hindi ang tanda ng edad. Lumapit siya sa aking mga kamay habang inilalagay ko ang glucometer. Marikit, tawag niya nang may pagkabigla. Hindi niya natapos ang sinabi, pero ang init ng kanyang balat ay nagpaalab sa akin. Halos nagtagpo ang aming mga mukha. Kung hindi ka aalis ngayon, simula niya, ngunit hindi ko iniwan. Hindi niya ako hinawakan, pero ang hininga niya ay dumampi sa aking pisngi na parang hangin sa taglagas. Alam naming pareho na nilampasan namin ang hangganan ng simpleng pag-aalaga. Pagkatapos, bumalik ako sa kwarto, tinanggal ang robe, at natulog sa suot na lingerya, hawak ang lumang damit niya na may amoy niya pa rin. Isang sandali ng kahinaan, pero hinayaan ko dahil hindi ko na kayang labanan ang apoy na bumabalot sa akin. Kinabukasan, tahimik pa rin siya tungkol dito, pero ang kanyang mga mata ay nagbago, parang lalaking may munting lihim tungkol sa sarili at sa babaeng nasa tabi niya. Nang gabing iyon, sa karaniwang oras ng pagsukat, sinabi niya bigla, Marikit, na naginip ako. Ako rin, sagot ko. Tumango siya na para bang naintindihan. Hindi tayo pwede. Huli na. Mahina kong bulong. Dumating ang makapal na ulap ng Oktubre. Nagsimulang lamigin sa bahay, kaya sinuot ko ang kanyang mahabang pilak na kardigan na may mga lusot sa siko, pero init pa rin, tulad ng kanyang mga kamay. Tahimik lang siya kapag nakita niya akong nakasuot nito, ngunit pinagmamasdan niya ako ng may taglay na pasasalamat. Nagising siya ng mas maaga, naghanda ng tsaan na may mint, at inilagay ang glucometer sa lamesa sa parehong lugar araw-araw. Marikit, para sa akin, ikaw ang puso. Kapag tumigil ka, titigil na rin ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Gusto kong umiyak o yumakap sa kanya, kalimutan ang lahat, kalimutan na may asawa ako, kalimutan na bawal ito, kalimutan na ito ay higit pa sa damdamin. Nang gabing iyon, nanaginip ako ulit, kami ay nasa madilim na kwarto, hawak niya ang aking pulso ng malumanay pero matatag. Hindi ako lumalaban. Nakarobes ng kanyang damit, wala akong suot sa ilalim. Pumapaloob ang mga hininga namin sa dilim, iniisip ko na sana hindi siya huminto. Pagising ay nanginginig ako. Hindi na ito laro ng imahinasyon. Ngunit ang tunay na drama ay sumapit sa dulo ng linggo. Tumawag si June sa gabi, sasampalataya na babalik sa loob ng 3 araw. Naparam ako. Ang dibdib ko ay puno ng saya, pagkakasala, takot at pagkadismaya. Hindi ko matanggap na ganito rin pala ang aking nararamdaman, parang bumabagsak ang mundo sa akin, sa halip na tumayo. Kailan po babalik si June? Tanong ko sa hapagkainan. Tahimik si Tatay Lito, tumango lang at tumingin sa bintana. Alam ko na ito ang mangyayari, pero hindi ko inasahan na ganito kahirap, sabi niya. Lumapit ako sa kanya, nakaupo siya sa silya, nakasikip ang mga kamay. Hinawakan ko ang balikat niya, niyakap niya ang aking kamay at nanginig ako sa haplos. Wala tayong nagawa, sabi ko, ngunit ang tinig ko ay nanginig. Minsan, ang walang ginagawa, iyon ang pinakamahirap, sagot niya. Umupo ako sa sahig sa harap niya, katulad ng dati kapag ginagawa ko ang sukat. Ngayon, hindi ko nadala ang meter, naupo lang kami ng tahimik. Hinaplos niya ang aking buhok ng dahan-dahan na parang paalam. Ikaw ang ilaw na hindi ko kailanman natagpuan.
Ikaw ang init na matagal ko nang hinahanap. Lumapit siya, ang mga labi niya ay halos dumampi sa aking noo. Halos lang, hindi niya nagawa. Kinabukasan, nagising ako at wala na siya sa kusina o sala. Pumasok ako sa kanyang kwarto at ito'y bakante. Sa kama, may sulat. Marikit, pumunta ako sa sanatorium na nabanggit ko. Nais kong tanggapin mo ng payapa ang pagbabalik ni June, naway malinis ang iyong puso at maging masaya ka. Hindi ako umalis dahil tinanggihan mo ako, kundi dahil natatakot akong mawala ang sarili ko. Salamat sa init mo. Kung minsan, magbukas ka ng pintuan at makita mo ako, alamin mong hindi kita nakalimutan. Amdi. Binasa ko ang liham na mailuha sa mesa. Umalis siya. At doon ko naunawaan na hindi na ako ang dati, ako na ang babaeng mailihim na apoy, na tila bawal ngunit buhay na buhay. 3 araw ang lumipas. Dumating si June, sinuot ko ang pilak na kardigan. Niyakap niya ako ng mahigpit, naamoy ang buhok ko, at bulong niya, iba ang amoy mo, parang totoong nabuhay ka. Yumakap ako sa kanya, pumikit, at sa sandaling iyon, naramdaman kong may nakatingin. Lumabas ako sa balkonahe. Sa kabila ng kalye, sa hintuan ng jeep, naroon siya, si Tatay Lito, may dalang bag, nakatingin siya pataas, diretso sa akin, hindi ngumiti, isang beses lang umisi, saka umalis. Minsan, hindi mo inaasahan kung paano magsisimula ang isang araw, at sa isang iglap, lilitaw ang mga bagay na magpapabago sa lahat ng nakasanayan mo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at naninirahan kami sa simpleng bayan ng Liliw, Laguna. Kasal na kami ni June, ang aking asawa, nang 1 taon nang ito ay naipadala sa South Korea para sa matagal na trabaho. Ang tanging kasama namin sa bahay ay si Tatay Lito, ama ni June, isang matanda na may edad na 65 taon. Bagamat may edad na, malakas pa rin siya, maayos ang postura, at may bihirang galang na mistulang na halo sa kanyang bawat kilos at salita. Sa simula, nahihiya akong makasama siya, baka may hindi komportableng sitwasyon dahil kami magkasanib pwesto. Pero, unti-unti, nadama kong masaya ako sa kanyang presensya. Mabait siya, maalaga, at may kakaibang sense of humor na pinapagaan ang araw ko. Tuwing umaga, madalas akong magsuot ng magaan at simpleng damit na gawa sa lino, may mga butones sa dibdib, at mahigpit na sinturon na gawa ng aking ina. Itinatali ko ang buhok sa mababang bon, at nilalakad ko ang bahay gamit ang malambot na tsinelas na balerina. Palagi kong napapansin ang mga titig ni Tatay Lito habang ako'y abala sa kusina. Nakangiti siya ng may pasasalamat na para bang pinapahalagahan ang bawat maliit na bagay na ginagawa ko. Minsan tinutulungan niya akong maghanap ng mga gamit, at madalas tahimik lang siyang nakaupo habang may nakalagay na gas heater sa kanyang tiyan, pinagmamasdan ako ng palabas ng kanyang mga matang mapagmasid. Isang umaga, habang naghugas ako ng mga pinggan, tinawag niya akong may malumanay na tinig. Marikit, matutulungan mo ba ako tulad ng ginawa mo kahapon? Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Ilang linggo na akong tumutulong sa kanya sa pag-inject ng insulin at pagsukat ng blood sugar niya. May type 2 diabetes siya, kaya't mahigpit ang payo ng doktor na bantayan ang kanyang blood sugar ng maingat, 35 beses sa isang araw, bago kumain, pagkatapos kumain, at bago matulog. Sa simula, nahihiya siyang humingi ng tulong, pero naging bahagi na ito ng aming araw-araw na gawain. Isang ritual ang aming ginagawa, inilalabas ko ang glucometer, nililinis ang daliri niya gamit ang alkohol, dahan-dahang tinutusok ang daliri gamit ang lancet, at palagi kaming nakapikit habang ginagawa ito, parang isang sagradong sandali. Mas malalim pa kaysa sa simpleng pag-aalaga. Sa araw na iyon, napansin kong dahan-dahang hinawakan niya ng mas matagal ang kamay ko, mas malambing at mas mainit kaysa dati. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagkunwari akong walang napansin. Pagdating ng gabi, tinawag niya ulit ako bago matulog. Marikit, pwede ulit bago kumain? Pumayag ako. Nakaupo siya sa silya, at ako naman ay lumuhod sa harap niya para mas madali kong maabot ang kanyang daliri. Mainit at tuyo ang kanyang kamay nang hawakan ko ito. Napansin kong tinitingnan niya ako ng mabusisi, mula sa aking mukha, sa manipis na strap ng aking blouse, hanggang sa kurba ng aking leg. Parang anghel ka, Marikit. Hindi ko alam kung paano kung wala ka. Napailing ako at sinabi kong natutuwa akong makatulong. Hindi siya sumagot, nagbuntong hininga lang ng malalim na para bang may bigat na nawala sa kanyang dibdib.
Nagpatuloy ang mga araw na ganoon, paulit-ulit ang tawag niya sa akin, pati na sa gabi. Napagod ako, pero hindi ko siya matanggihan. Mas madalas na niyang pinupuri ang aking pasensya at ang maingat kong mga kamay. Minsan napapansin kong sinasadyang pumili ako ng mga damit na may makakapal na tela, pero may kaakit-akit na hiwa, o naglalagay ng manipis na medyas na bahagyang nakikita sa ilalim ng aking damit. Bakit kaya? Siguro dahil gusto kong mapansin o dahil sa lungkot. Isang umaga, pagkatapos kong maligo, nakita ko si Tatay Lito sa pintuan na parabang nagulat. Napatingin siya sa basang liig ko at sa tuwalya na nakatali sa dibdib ko. Pasensya na, di ko alam na hindi ka pa nakabihis. Napangiti ako at sinabi, walang problema. Pero mula noon, naramdaman ko ang pagbabago sa pagitan namin, may kakaibang tensyon na lumitaw. Sa loob ng isang linggo, naging tahimik at malalim ang kanyang mga mata. Kahit sa pag-inject ng insulin, tila nahihiya na siyang makipag-ugnayan. Marikit, baka pwede muna walang gabi-gabing sukat, tanong niya nang may pag-aalangan. Bakit po, nagulat ako. Kailangan mo naman po. Gusto ko lang na makapagpahinga ka, sagot niya. Napagod ako, pero may kakaibang kirot na dumampi sa puso ko. Hindi niya gustong hawakan ako. O baka naramdaman niya na ako'y may nararamdaman. Na-confuse ako. Sa araw na iyon, sinuot ko ang damit na may maliliit na bulaklak na may maluwag na kwelyo at makapal na tela na halos natatakpan ang buong katawan ko, pero hugis pa rin ang aking baywang. Hindi ko inayos ang buhok ko. Minsan sinabi niya na gusto niya ang mahahabang buhok ko. Nang dalhin ko ang glucometer sa kanya, napatingin siya ng bahagya sa aking pulso. Maganda ka ngayon, Marikit. Salamat po, sagot ko ng mabilis. Umupo ako sa tabi niya, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking baywang ng malambing at mainit, para umano matulungan akong balansehin. Hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya ng matagal. Pumintig ang puso ko nang marinig ang beep ng meter. Normal ang resulta, pero ako, hindi. Hindi ako nakatulog buong gabi, puno ng magulong iniisip at kakaibang kilig sa katawan. Naalala ko ang titig niya, ang pagdampi ng kanyang mga daliri, ang pagtigil sa gilid ng aking katawan. Baka ito ba ay hindi na lang pagkakamali? Gusto ko ba talaga ito? Kinabukasan, tahimik siya, hindi tinititigan ang aking mga mata. Tahimik ang pag-inject. Sa pag-alis ko, mahina niyang sinabi, pasensya na kung hindi tama. Ayos lang po, sagot ko. Ngunit ramdam ko ang kanyang pinipigil na damdamin. Tuloy pa ba? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa aming tahanan. Ang tahimik na presensya ni Tatay Lito ay nagiging mas mabigat, at ang mga simpleng kilos niya ay may dalang kakaibang kahulugan na hindi ko matukoy. Ako si Marikit, 25 taong gulang, mula sa bayan ng Liliw sa Laguna. Isang taon nang nag-asawa si June at ako, at sa bahay ng kanyang ama kami naninirahan habang wala siya sa bansa. Si Tatay Lito, ama ni June, ay nasa edad na 65 taon, may malapad na balikat at maayos na postura, na may kakaibang galang na bihira na ngayong panahon. Sa umpisa, nahirapan akong makasama siya sa isang bubong, lalo na't lalaki siya, ngunit unti-unti, nasanay ako sa kanyang presensya. Mabait siya, maalaga, at may magandang pakiramdam sa biro. Sa mga nakaraang linggo, naging bahagi na ng araw-araw namin ang pagsukat ng kanyang blood sugar. 35 beses sa isang araw, at ako ang tumutulong sa kanya. Isang ritual na puno ng tahimik na pag-aalaga, kung saan pareho kaming nakapikit at tila mailihim na koneksyon sa bawat pagtusok ng lancet sa kanyang daliri. Sa isang gabi, habang tinatawag niya ako para sa gabi-gabing sukat, napansin kong may kakaiba sa kanyang titig, malalim, may halong pagnanais at pasensya. Hindi ko mapigilang pansinin ang mga maliliit na paggalaw niya, tulad ng pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking baywang nang hindi sinasadya, o ang pagtingin niya ng matagal sa aking mukha habang inaabot ko ang glucometer. Puno ito ng hiwaga at tensyon na hindi namin sinasabi, ngunit ramdam na ramdam. Isang gabi, habang sukat ang kanyang blood sugar, sinuot ko ang pulang lingerie na ipinadala ni June sa akin, manipis, gawa sa lace na hindi ko pa nasusuot noon. Pinili ko itong isuot sa ilalim ng aking damit bilang paalala sa sarili na ako'y isang babae na may buhay at damdamin. Nang tawagin niya ako para sa gabi-gabing sukat, dahan-dahan akong lumapit. Napansin kong bahagyang nabukas ang kanyang robe nang yumuko ako upang kunin ang meter,
at naramdaman ko ang matinding titig niya sa akin. Nang makita niya ito, bigla siyang lumingon at mahina niyang bumulong, "Marikit, kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba?" Hindi, ang sagot ko, puno ng pagkatotoo. Hindi kami nagkaroon ng anumang pisikal na gawain, walang halik, walang haplos, ngunit ang aming mga mata, mga kamay at hininga ay nagtagpo sa isang lihim na mundo. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Bagamat nanatili ang dati naming gawain, ang hangin ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente. "Siguro ulit ang sira sa fuse box," ang sabi niya habang bumabangon. "Sasama ako," sagot ko. May dala akong flashlight. Bumaba kami sa basement na amoy lumang kahoy at mamasa-masa. Hawak niya ang flashlight, ako naman ang kahon ng mga gamit. Nang binuksan niya ang fuse box, nadulas ako sa basang tile, at nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Tumigil kami sa sandaling iyon, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Hawak niya ang flashlight sa isang kamay, at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng payak na bahay damit na may manipis na tela. "Pasensya na," ang bulong ko. Hindi siya sumagot, ngunit bahagyang yakap ako, parang natural lang. Nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, "Kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin." Hindi ako sumagot. Sa kwarto, napansin kong nakabitin pa sa hanger ang kanyang robe. Ninais kong humawak dito, maramdaman ang kanyang amoy, tobacco, mint, at sabon ng kalalakihan. Pinisil ko ang malambot na tela at biglang pumuslit ang kakaibang kilig sa puso ko. Umupo ako sa kama na yakap-yakap ang robe, pinikit ang mga mata. Napahiya ako, pero kasabay nito'y may apoy na gusto kong mapansin, mahalin, kahit nasa hangganan lang. Kinabukasan, matagal siyang hindi lumabas ng kwarto. Nang lumabas siya, maayos ang buhok, nakasyave, nakasuot ng bagong pabango at damit. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ko. "Ayos na. Pero hindi ko alam kung paano na kita titignan." "Bakit naman?" sabi ko, na muntik nang masabi na, mas mabuti pang maramdaman na lang kaysa tumingin. Natakot ako sa mga salitang iyon. Lumapit siya, huminto isang hakbang mula sa akin. Tahimik kami, tanging katahimikan ang narinig. "Marikit," sabi niya, "hindi kita hahawakan kailanman, kahit na pangarapin ko ito gabi-gabi." Tumango ako, at sa sandaling iyon, naintindihan kong nahawakan niya ako ng higit pa sa balat. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, ngunit ang bawat araw ay nagiging mas mahirap, mas masakit, at mas puno ng pag-asa at pagkabigo. Ang lihim sa pagitan namin ay lumalalim, ngunit may hangganan na hindi namin kayang lampasan. Tuloy pa ba? Hindi ko inaasahan na ang isang tahimik na gabi ay magiging simula ng isang pangyayaring babago sa buhay ko ng lubusan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Isang taon na kaming kasal ni June, ngunit dahil sa kanyang trabaho sa South Korea, ako'y naninirahan sa bahay ng kanyang ama, si Tatay Lito. Siya ay nasa edad na 65 taon, may malapad na balikat at maingat na kilos, na may kakaibang galang na bihira nang makita sa kasalukuyan. Sa simula, nahirapan akong makisama sa kanya, lalo na't lalaki siya, pero unti-unti, naging malapit kami. Mabait siya, maalaga, at may mabuting pakiramdam sa pagpapatawa. Sa loob ng ilang linggo, araw-araw akong tumutulong sa kanya sa pag-inject ng insulin at pagsukat ng blood sugar. Isang mahigpit na ritual na kailangan niyang sundan dahil sa kanyang diabetes. Sa bawat pagtusok ng lancet sa kanyang daliri, tila ba mailihim na koneksyon kami sa pagitan ng aming mga mata. Sa isang gabi, habang tinatawag niya ako para sa gabi-gabing sukat, napansin kong may kakaibang init sa kanyang titig, may halong pagnanais at pasensya. Dinalhan ko siya ng glucometer, at habang pinupunasan ko ang kanyang daliri, hinawakan niya ang aking baywang ng dahan-dahan. Hindi ko lubos maintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Hindi kami nag-usap tungkol dito, ngunit ang mga tingin namin ay puno ng hindi nasabi. Isang gabi, sinuot ko ang pulang lingerie na ipinadala ni John para sa akin. Manipis ito, gawa sa lace, at hindi ko pa ito nasusuot noon. Pinili ko itong isuot bilang paalala sa aking pagkababae, sa likod ng pagiging isang asawa at tagapag-alaga. Nang tawagin niya ako para sa gabi-gabing sukat, dahan-dahan akong lumapit, at napansin kong bahagyang nabukas ang kanyang robe nang yumuko ako upang kunin ang glucometer.
Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab habang tinitingnan ako. Nang makita niya ang aking suot, bigla siyang lumingon at mahina niyang bumulong, "Marikit, kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba?" "Hindi," sagot ko nang may katiyakan. Hindi kami nagkaroon ng pisikal na kilos, walang halik, walang haplos, ngunit ang aming mga mata, mga kamay, at hininga ay nagtagpo sa isang lihim na mundo. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Bagamat nanatili ang dati naming gawain, ang hangin ay puno ng di maipaliwanag na tensyon. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente. "Siguro ulit may sira sa fuse box," sabi niya habang bumabangon. "Sasama ako," sagot ko. May dala akong flashlight. Bumaba kami sa basement na amoy lumang kahoy at mamasa-masa. Hawak niya ang flashlight, ako naman ang kahon ng mga gamit. Nang binuksan niya ang fuse box, nadulas ako sa basang tile, at nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Tumigil kami sa sandaling iyon, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Hawak niya ang flashlight sa isang kamay, at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng payak na bahay damit na may manipis na tela. "Pasensya na," ang bulong ko. Hindi siya sumagot, ngunit bahagyang yakap ako, parang natural lang. Nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, "Kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin." Hindi ako sumagot. Sa kwarto, napansin kong nakabitin pa sa hanger ang kanyang robe. Ninais kong humawak dito, maramdaman ang kanyang amoy, tobacco, mint, at sabon ng kalalakihan. Pinisil ko ang malambot na tela at biglang pumuslit ang kakaibang kilig sa puso ko. Umupo ako sa kama na yakap-yakap ang robe, pinikit ang mga mata. Napahiya ako, pero kasabay nito'y may apoy na gusto kong mapansin, mahalin, kahit nasa hangganan lang. Kinabukasan, matagal siyang hindi lumabas ng kwarto. Nang lumabas siya, maayos ang buhok, nakasyave, nakasuot ng bagong pabango at damit. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ko. "Ayos na. Pero hindi ko alam kung paano na kita titignan." "Bakit naman?" sagot ko, na muntik nang masabi na, mas mabuti pang maramdaman na lang kaysa tumingin. Natakot ako sa mga salitang iyon. Lumapit siya, huminto isang hakbang mula sa akin. Tahimik kami, tanging katahimikan ang narinig. "Marikit," sabi niya, "hindi kita hahawakan kailanman, kahit na pangarapin ko ito gabi-gabi." Tumango ako, at sa sandaling iyon, naintindihan kong nahawakan niya ako ng higit pa sa balat. Ngunit ang gabi na iyon ay nagsimula pa lamang. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, ngunit ang bawat araw ay nagiging mas mahirap, mas masakit, at punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Ang lihim sa pagitan namin ay lumalalim, ngunit may hangganan na hindi namin kayang lampasan. Hindi ko inakala na ang simpleng pagtulong sa isang matanda ay magiging simula ng isang hindi inaasahang kwento na magbabago ng buhay ko ng tuluyan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, taga Liliu, Laguna. Isang taon na kaming kasal ni June, ngunit dahil sa kanyang trabaho sa South Korea, ako'y naninirahan sa bahay ng kanyang ama, si Tatay Lito, na ngayon ay kasama namin bilang tagapag-alaga at kasama sa araw-araw. Si Tatay Lito ay nasa edad na 65 taon, may malapad na balikat at maingat na kilos, na may kakaibang galang na bihira nang makita sa kasalukuyan. Sa simula, nahirapan akong makisama sa kanya, lalo na't lalaki siya, pero unti-unti, naging malapit kami. Mabait siya, maalaga, at may magandang pakiramdam sa pagpapatawa. Bawat araw ay ginugugol ko sa pagtulong sa kanya sa pagsukat ng kanyang blood sugar at pag-inject ng insulin, isang ritual na mahigpit na kailangang sundan dahil sa kanyang diabetes. Sa bawat pagtusok ng lancet sa kanyang daliri, tila ba mailihim na koneksyon kami sa pagitan ng aming mga mata. Sa isang gabi, habang tinatawag niya ako para sa gabi-gabing sukat, napansin kong may kakaibang init sa kanyang titig, may halong pagnanais at pasensya. Isang gabi, sinuot ko ang pulang lingerie na ipinadala ni June para sa akin. Manipis ito, gawa sa lace, at hindi ko pa ito nasusuot noon. Pinili ko itong isuot bilang paalala sa aking pagkababae, sa likod ng pagiging isang asawa at tagapag-alaga. Nang tawagin niya ako para sa gabi-gabing sukat, dahan-dahan akong lumapit, at napansin kong bahagyang nabukas ang kanyang robe nang yumuko ako upang kunin ang glucometer. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab habang tinitingnan ako. Nang makita niya ang aking suot, bigla siyang lumingon at mahina niyang bumulong, "Marikit,
kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba? Hindi, sagot ko ng may katiyakan. Hindi kami nagkaroon ng pisikal na kilos, walang halik, walang haplos, ngunit ang aming mga mata, mga kamay, at hininga ay nagtagpo sa isang lihim na mundo. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Bagamat nanatili ang dati naming gawain, ang hangin ay puno ng di maipaliwanag na tensyon. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente. Siguro ulit may sira sa fuse box, sabi niya habang bumabangon. Sasama ako, sagot ko. May dala akong flashlight. Bumaba kami sa basement na amoy lumang kahoy at mamasa-masa. Hawak niya ang flashlight, ako naman ang kahon ng mga gamit. Nang binuksan niya ang fuse box, nadulas ako sa basang tile, at nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Tumigil kami sa sandaling iyon, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Hawak niya ang flashlight sa isang kamay, at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng payak na bahay damit na may manipis na tela. Pasensya na, ang bulong ko. Hindi siya sumagot, ngunit bahagyang niyakap ako, parang natural lang. Nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin. Hindi ako sumagot. Sa kwarto, napansin kong nakabitin pa sa hanger ang kanyang robe. Ninais kong humawak dito, maramdaman ang kanyang amoy, tobacco, mint, at sabon ng kalalakihan. Pinisil ko ang malambot na tela at biglang pumuslit ang kakaibang kilig sa puso ko. Umupo ako sa kama na yakap-yakap ang robe, pinikit ang mga mata. Napahiya ako, pero kasabay nito'y may apoy na gusto kong mapansin, mahalin, kahit nasa hangganan lang. Kinabukasan, matagal siyang hindi lumabas ng kwarto. Nang lumabas siya, maayos ang buhok, nakasyave, nakasuot ng bagong pabango at damit. Kumusta ang pakiramdam mo, tanong ko. Ayos na. Pero hindi ko alam kung paano na kita titignan. Bakit naman, sagot ko, na muntik nang masabi na, mas mabuti pang maramdaman na lang kaysa tumingin. Natakot ako sa mga salitang iyon. Lumapit siya, huminto isang hakbang mula sa akin. Tahimik kami, tanging katahimikan ang narinig. Marikit, sabi niya, hindi kita hahawakan kailanman, kahit na pangarapin ko ito gabi-gabi. Tumango ako, at sa sandaling iyon, naintindihan kong nahawakan niya ako ng higit pa sa balat. Ngunit ang gabi na iyon ay nagsimula pa lamang. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, ngunit ang bawat araw ay nagiging mas mahirap, mas masakit, at punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Ang lihim sa pagitan namin ay lumalalim, ngunit may hangganan na hindi namin kayang lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy akong nagtataka, hanggat kailan ko kaya mapipigil ang damdamin kong ito? Hanggat kailan namin mapapanatili ang katahimikan sa pagitan namin? At ano ba talaga ang magiging kapalaran namin sa tahanang ito? Hindi ko lubos maisip kung paano nauwi sa ganito ang buhay ko. Ang simpleng pagtulong kay Tatay Lito ay naging isang mabigat na lihim na bumabalot sa aming araw-araw. Ako si Marikit, 25 taong gulang, taga Liliw, Laguna. Sa bahay ng aking biyenan kami naninirahan habang wala si Jun sa South Korea para sa trabaho. Si Tatay Lito, ama ni Jun, ay nasa edad na 65 taon, may maayos na postura at may kakaibang galang na bihira nang makita sa panahon ngayon. Sa simula, nahirapan akong makisama sa kanya, pero unti-unti naging malapit kami. Mabait siya, maalaga, at may mapagpatawang kalikasan. Sa mga nakaraang linggo, naging bahagi na ng araw-araw namin ang pag-inject ng insulin at pagsukat ng blood sugar niya. Sa bawat pagtusok ng lancet, tila ba may malalim na koneksyon kami sa pagitan ng aming mga mata. Ngunit nang sinuot ko ang pulang lingerie ni June sa isang gabi, unti-unting nagbago ang lahat. Napansin ko ang kakaibang titig ni Tatay Lito, ang mga hawak niyang kamay sa aking baywang, at ang mga sandaling tahimik na nag-uusap ang aming mga mata. Hindi namin ito pinag-usapan, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Sa bawat gabi, palala ng palala ang aming pagkakaugnay, isang lihim na walang salitang lumalabas, ngunit nararamdaman sa bawat kilos at paghinga. Ngunit nang dumating ang gabi na nawalan kami ng kuryente at bumaba sa basement upang ayusin ang fuse box, naunawaan ko na ang hangganan ng aming katahimikan ay unti-unting natutuklasan. Nang hawakan niya ako ng malambing, at ang liwanag ng flashlight ay tumama sa aking mga hita, napagtanto kong hindi na ito basta pag-aalaga lamang. Ngunit nang sabihin niyang kailangan naming maging maingat,
alam kong pareho kaming natatakot sa maaaring mangyari. Kinabukasan, hindi na siya ganoon kakomportable. Ang mga titig niya sa akin ay puno ng pag-iingat. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pagkabigo at ang pagnanais na mapalapit pa sa akin. Sa kabila ng lahat, nananatili akong naguguluhan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ano ang dapat kong gawin upang mapanatili ang respeto sa aming relasyon, lalo na't may asawa ako? Naisip ko, paano kung ito ay isang panaginip lamang, isang ilusyon na nabuo dahil sa kalungkutan at pag-iisa? Ngunit ang mga haplos, ang mga titig, at ang mga sandaling iyon ay higit pa sa isang panaginip. Hindi ko maitatanggi ang aking pagnanais na mapansin, mahalin kahit nasa lihim lang. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin, paano kung malaman ni June ang lahat? Paano kung mabunyag ang aming lihim? Paano kung masira ang aming pamilya? Ang takot na ito ang nagpapahina sa akin, ngunit hindi nito mapipigil ang apoy na unti-unting naglalagablab sa aming tahanan. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa kama, niyayakap ang robe ni Tatay Lito, naisip ko na hindi na ako ang dati. May bago akong bahagi ng sarili na hindi ko maintindihan, isang bahagi na puno ng pagnanais, takot at kalituhan. Sino ba talaga ako ngayon? Isang asawang tapat, o isang babaeng nahulog sa isang lihim na pagnanasa? At paano ko haharapin ang bukas, na puno ng mga tanong at walang kasiguraduhan? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang aking mundo ay unti-unting nagbabago, at hindi na ito maibabalik sa dati. Tuloy pa ba? Hindi ko inakala na ang simpleng pagtulong ay magdadala sa akin sa isang bangi ng hindi inaasahang damdamin at lihim. Ako si Marikit, 25 taong gulang, naninirahan sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna. Sa bahay ng aking biyenan kami naninirahan habang wala si June sa South Korea para sa trabaho. Si Tatay Lito, ama ni June, ay nasa edad na 65 taon, matipuno at may maayos na kilos, na may bihirang galang. Sa umpisa, nahirapan akong makasama siya, pero kalaunan naging malapit kami. Mabait siya, maalaga, at may magandang sense of humor. Ngunit isang gabi, nang ako'y naglilihim na sinuot ang pulang lingerie na ipinadala ni June, nagbago ang lahat. Ang mga tingin ni Tatay Lito sa akin ay puno ng di maipaliwanag na init. Hindi na ito basta pag-aalaga, may halong pagnanasa at pag-aalangan. Nang tawagin niya ako para sa gabi-gabing sukat, napagtanto kong ang pagitan namin ay nagbago na. Isang gabi, habang bumababa kami sa basement para ayusin ang fuse box dahil nawalan ng kuryente, nadulas ako sa basang tile. Nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Sa liwanag ng flashlight, nagtama ang aming mga mata ng matagal. Ngunit nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin. Hindi ako sumagot, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago sa kanya, mas tahimik, mas maingat, at tila may iniisip na mabigat. Ngunit ang mga titig niya sa akin ay hindi na katulad noon. May halong pagnanasa, pasensya, at pag-aalala. Isang umaga, nang lumabas ako mula sa banyo na nakasuot lamang ng tuwalya, napansin kong nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang tingin ay dumampi sa basang liig ko, at sa tuwalya na bahagyang nakatali sa dibdib ko. Pasensya na, hindi ko alam na hindi ka pa nakabihis, Anya. Napangiti ako, walang problema. Ngunit mula noon, naramdaman ko ang pagbabago sa pagitan namin, may kakaibang tensyon na lumitaw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ako nahuhulog sa isang matandang lalaki na hindi ko dapat nilalapitan? Bakit ang bawat haplos niya ay nagdudulot ng init sa puso ko? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga damdaming ito na tila bawal? Isang gabi, habang pinag-iisipan ko ang lahat ng ito, nanaginip ako na nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng pulang lingerie at robe niya. Nakatingin siya sa akin nang may kakaibang pagtingin, hindi basta-basta tingin, kundi isang pagnanasa na matagal niyang tinatago. Nagising ako nabasa sa pawis, at ang unang naisip ko ay, kung pumasok siya noon sa kwarto, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Bahagyang natatakot ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, ngunit alam ko na hindi na ito basta pag-aalaga lang. May apoy na unti-unting lumalaganap sa aming tahanan, at hindi ko alam kung paano ito patayin.
Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi ko kayang itago ang mga damdaming ito ng mag-isa. May lihim akong dala na kailangang maunawaan, ngunit ang takot sa kinabukasan ay pumipigil sa akin. Ano ang gagawin ko? Patuloy ba akong magtatago o haharapin ko ang katotohanan na ang buhay ko ay nagbago na para sa hindi inaasahang pag-ibig? Tuloy pa ba? Hindi ko akalain na ang isang gabi ng katahimikan ay magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inaakalang matatag. Ako si Marikit, 25 taong gulang, naninirahan sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna. Sa bahay ng aking biyenan kami naninirahan habang wala si Jun sa South Korea para sa trabaho. Kasama namin si Tatay Lito, ama ni Jun, sa edad na 65 taon, may maayos na postura at bihirang galang. Sa simula, nahirapan akong makisama sa kanya, ngunit unti-unti naging malapit kami. Mabait siya, maalaga, at may mapagpatawang kalikasan. Isang gabi, habang sinuot ko ang pulang lingerie ni Jun, tinawag niya ako para sa gabi-gabing sukat. Dahan-dahan akong lumapit, habang ang bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng mga alon sa dibdib ko. Nang yumuko ako upang kunin ang glucometer, bahagyang nabukas ang kanyang robe. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, at ang titig niya ay tila nagliliyab sa aking balat. Nang makita niya ang aking suot, bigla siyang lumingon at mahina niyang bumulong, "Marikit, kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba?" "Hindi," sagot ko nang may katiyakan. Hindi kami nagkaroon ng pisikal na kilos, walang halik, walang haplos, ngunit ang aming mga mata, mga kamay, at hininga ay nagtagpo sa isang lihim na mundo. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Bagamat na natili ang dati naming gawain, ang hangin ay puno ng di maipaliwanag na tensyon. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente. "Siguro ulit may sira sa fuse box," sabi niya habang bumabangon. "Sasama ako," sagot ko. May dala akong flashlight. Bumaba kami sa basement na amoy lumang kahoy at mamasa-masa. Hawak niya ang flashlight, ako naman ang kahon ng mga gamit. Nang binuksan niya ang fuse box, nadulas ako sa basang tile, at nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Tumigil kami sa sandaling iyon, at ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang. Hawak niya ang flashlight sa isang kamay, at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng payak na bahay damit na may manipis na tela. "Pasensya na," ang bulong ko. Hindi siya sumagot, ngunit bahagyang yakap ako, parang natural lang. Nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, "Kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin." Hindi ako sumagot. Sa kwarto, napansin kong nakabitin pa sa hanger ang kanyang robe. Ninais kong humawak dito, maramdaman ang kanyang amoy, tobacco, mint, at sabon ng kalalakihan. Pinisil ko ang malambot na tela at biglang pumuslit ang kakaibang kilig sa puso ko. Umupo ako sa kama na yakap-yakap ang robe, pinikit ang mga mata. Napahiya ako, pero kasabay nito'y may apoy na gusto kong mapansin, mahalin, kahit nasa hangganan lang. Kinabukasan, matagal siyang hindi lumabas ng kwarto. Nang lumabas siya, maayos ang buhok, nakasyave, nakasuot ng bagong pabango at damit. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ko. "Ayos na. Pero hindi ko alam kung paano na kita titignan." "Bakit naman?" sagot ko, na muntik nang masabi na, mas mabuti pang maramdaman na lang kaysa tumingin. Natakot ako sa mga salitang iyon. Lumapit siya, huminto isang hakbang mula sa akin. Tahimik kami, tanging katahimikan ang narinig. "Marikit," sabi niya, "hindi kita hahawakan kailanman, kahit na pangarapin ko ito gabi-gabi." Tumango ako, at sa sandaling iyon, naintindihan kong nahawakan niya ako ng higit pa sa balat. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga damdaming ito na tila bawal, ngunit hindi ko maiwasang mapalapit sa kanya ng higit pa sa inaasahan. Ang bawat araw ay puno ng pag-aalinlangan, ng pagnanasa, at ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng isang lihim na nagbubukas ng mga pinto ng damdamin na matagal nang nakabaon. Ngunit hindi ito ang katapusan. May mga lihim pa na kailangang tuklasin, mga hangganan na kailangang harapin. At sa aming tahanan, ang bawat sandali ay nagiging mas komplikado, mas puno ng damdamin at mas mahirap tanggapin. Ano kayang susunod na mangyayari? Hanggang saan ang lalabasin ng lihim na ito? At handa ba akong harapin ang mga magiging resulta? Tuloy pa ba?
Hindi ko inakala na ang isang tahimik na tahanan sa Liliw ay magiging entablado ng isang lihim na apoy na unti-unting lumalaganap at nagbabago sa bawat paghinga ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, naninirahan sa bahay ng aking biyenan habang wala si Jun sa South Korea. Kasama namin si Tatay Lito, ama ni Jun, na nasa edad na 65 taon. Sa simula, naging simple ang aming samahan, pag-aalaga at pagtulong sa kanyang kalusugan. Ngunit unti-unti ang mga titig, haplos, at mga sandali ng katahimikan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan. Isang gabi, habang sinuot ko ang pulang lingerie na regalo ni Jun, tinawag niya ako para sukatin ang kanyang blood sugar. Habang yumuko ako upang kunin ang glucometer, bahagyang nabukas ang kanyang robe. Ang kanyang mga mata ay nagliyab, puno ng di maipaliwanag na damdamin. Nang makita niya ang aking suot, napalingon siya at mahina bumulong, Marikit, kung hihilingin kitang umalis, aalis ka ba? Hindi, sagot ko ng may buong tapang. Hindi kami nagkamalay ng ang aming mga mata, mga kamay, at hininga ay nagtagpo sa isang lihim na mundo. Ang aming tahanan ay naging puno ng tensyon, pagnanasa, at isang misteryosong koneksyon na hindi namin maipaliwanag. Isang gabi bago bumuhos ang ulan, nawalan kami ng kuryente kaya bumaba kami sa basement upang ayusin ang fuse box. Nadulas ako sa basang tile at nahawakan ko siya sa balikat para hindi mahulog. Ang kanyang kamay ay napadpad sa aking baywang habang hawak ang flashlight at ang liwanag ay tumama sa aking mga hita na nakasuot ng manipis na damit. Pasensya na, ang bulong ko. Bahagyang niyakap niya ako, parang walang anuman. Nang bumalik ang ilaw, umatras siya at mahina niyang sinabi, kailangan nating maging maingat, Marikit. Hindi natin dapat ito gawin. Ngunit ramdam namin sa isa't isa na mahirap nang baliwalain ang pagnanasang lumalago sa pagitan namin. Kinabukasan, hindi na siya ganoon kakomportable. Mas maingat ang mga titig niya, mas tahimik ang mga kilos. Ngunit sa kabila ng lahat, may lihim na apoy na patuloy na naglalagablab sa aming tahanan. Isang apoy na nagmumula sa mga simpleng haplos, mga titig, at mga sandali ng katahimikan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pag-ibig at pasakit na sabay na dumadaloy sa aking puso. Ang aming lihim ay nagiging mas mabigat, at ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang apoy na ito, ngunit alam kong hindi na ito basta apoy ng pag-aalaga lamang. Ito ay apoy ng pagnanasa, ng lihim, at ng isang damdaming hindi namin kayang itago pa. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin, anong magiging kapalaran namin? At paano namin haharapin ang bukas na puno ng mga lihim at pangarap? Tuloy pa ba? Hindi ko inakala na ang isang simpleng tahanan sa bayan ng Liliw ay magiging lugar kung saan magaganap ang isang kwento ng lihim, pagnanasa, at matinding pagsubok sa puso. Ako si Marikit, 25 taong gulang, naninirahan sa bahay ng aking biyenan habang wala si Jun sa South Korea para sa trabaho. Kasama namin si Tatay Lito, ama ni Jun, na nasa edad na 65 taon. Sa simula, naging payapa at tahimik ang aming samahan, pag-aalaga at pagtulong sa kanyang kalusugan. Ngunit unti-unti, ang mga haplos, mga titig, at mga sandali ng katahimikan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan. Makalipas ang ilang linggo ng lihim na tensyon, dumating ang gabi ng pagbabalik ni Jun, tumawag siya mula sa Korea at sinabi na babalik siya sa loob ng 3 araw. Ang puso ko ay nagulo ng mga damdamin, kagalakan, takot, guilt at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kanyang pagbabalik, lalo na ang lihim na apoy na unti-unting lumalaganap sa pagitan ko at ni Tatay Lito. Marikit, sabi ko sa hapagkainan, babalik na si Jun. Tahimik lang siya, tumango at tumingin sa bintana. Alam ko na ito ang mangyayari, pero hindi ko inasahan na ganito kahirap, ang sabi niya. Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang balikat. Niyakap niya ang aking kamay at nanginig ako sa haplos. Wala tayong nagawa, sabi ko, ngunit ang tinig ko ay nanginginig. Minsan, ang walang ginagawa, iyon ang pinakamahirap, sagot niya. Umupo ako sa sahig sa harap niya, katulad ng dati kapag ginagawa ko ang sukat. Ngayon, hindi ko nadala ang meter, naupo lang kami ng tahimik. Hinaplos niya ang aking buhok ng dahan-dahan na parang paalam. Kinabukasan, nagising ako at wala na siya sa kusina o sala. Pumasok ako sa kanyang kwarto at ito'y bakante. Sa kama, may sulat.
Marikit, pumunta ako sa sanatorium na nabanggit ko. Nais kong tanggapin mo ng payapa ang pagbabalik ni June, naway malinis ang iyong puso at maging masaya ka. Hindi ako umalis dahil tinanggihan mo ako, kundi dahil natatakot akong mawala ang sarili ko. Salamat sa init mo. Kung minsan, magbukas ka ng pintuan at makita mo ako, alamin mong hindi kita nakalimutan. Amdi. Binasa ko ang liham na mailuha sa mesa. Umalis siya. At doon ko naunawaan na hindi na ako ang dati, ako na ang babaeng mailihim na apoy, na tila bawal ngunit buhay na buhay. 3 araw ang lumipas. Dumating si June, sinuot ko ang pilak na kardigan ni Tatay Lito. Niyakap niya ako ng mahigpit, naamoy ang buhok ko, at bulong niya, iba ang amoy mo, parang totoong nabuhay ka. Yumakap ako sa kanya, pumikit, at sa sandaling iyon, naramdaman kong may nakatingin. Lumabas ako sa balkonahe. Sa kabila ng kalye, sa hintuan ng jeep, naroon siya, si Tatay Lito, may dalang bag, nakatingin siya pataas, diretso sa akin, hindi ngumiti, isang beses lang umisi, saka umalis. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Ang lihim na apoy ay nanatili, ngunit ang bukas ay puno ng mga tanong at hindi tiyak na kapalaran. At sa puso ko, naroon ang isang hiling, na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin sa gitna ng lihim, pagnanasa, at katotohanan. Ano ang susunod na kabanata ng kwentong ito? Ang sagot ay naghihintay pa sa dilim ng aming mga puso.